Dito nga po makikita natin na sa oras na to nagkukumahog yung mga pasahero natin na makaunat makasakay sa jeep. Nako, bilisan nyo! Nakakaloka. Hanggang sa mga oras na to, ganito pa rin po yung sistema natin. Yung mga pasahero nag-uunahang makasakay. Yung unang tricycle driver na nakausap ko, from Palengke to Big Ben, sinisingil po ako ng 100 pesos. Samantalang itong pangalawang tricycle na nakausap ko, piniresyohan lang po niya ako ng 60 pesos. Sa kabila ng pagtaas ng gas dito, hindi pa rin po niya inaabuso yung mga pasaherong katulad natin. Kaya naman, deserve niyang mabigyan ng 100 pesos, kuya. Mga ka-people, ito ang gas station na nag-viral dito sa Lipa City dahil sa signage nila na mas mura kami. Pero ngayong araw na ito, kapansin-pansin, wala na ang signage dito. Malamang kasing presyo na sila ng ibang gasolinahan. Pero nagpapasalamat pa din ng bawat Lipenyo na minsan sa buhay namin, naging mas mura sila kumpara sa iba. Ito ang kahabaan ng intersection highway dito sa May de la Salle. Kapansin-pansin, ang kalsada maluwag pa din. Ito ang Lipa City Rotonda at kapansin-pansin, ang kalsada maluwag pa din. Ito ang kahabaan ng B. Morada Highway at kapansin-pansin, ang kalsada maluwag pa din. Ito ang monumento ni Don Claro M. Recto at kapansin-pansin, ang kalsada maluwag pa din. Ito ang intersection ng Ludlod at Bulbok at kapansin-pansin, ang kalsada maluwag pa din. Mga ka-people, maswerte tayong nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang isa sa konsihal sa lugar na ito. Pero kilalanin muna natin siya, di ba? Hello po, konsihal. Magandang gabi po sa inyo. Kayo po si konsihal Mamerto Aranas. Mamerto Aranas. Konsihal, ano po ang napansin ninyo since ito po yung kauna-unahang araw na medyo nagbaba na po ng presyo ang ating mga gasoline station ng konting-konti lang naman. Nakaapekto po ba ito sa daloy ng trapiko natin? Dito naman, nung traffic lang, noong hindi ito ginagawa nung hindi pa one way ang papunta din sa kabila. Pero nitong maging one way, lumuwag. Oo. Nakakatuwa naman dahil maluwag, hindi build up ang traffic. Oo, ganun. So malamang yun po ang dahilan kung bakit nakita at napansin natin yung pagluwag ng intersection na ito. Shoutout sa aking lahat ng aking mga kabarangay. Kumusta Ano po palang barangay kayo kasi intersection po ito eh. Ludlod at saka Bulbo. Barangay San Sebastian po. Yay! Yun Kaway lamang naman po. po kayo dun sa camera. Ayan. Yun, kasama ko rin ng aking mga tanod, si Hepe. Kausapin natin yung mga barangay tanod natin. Kamusta naman po dito sa sa Lipa? Naku, medyo mahihain po sila lahat. Oh, Hepe. Hepe, ano pong pangalan ni Hepe? Si Ping Jigs. Si Heping Jigs po. Kamusta po ang pagsiservisyo dito sa Barangay San Sebastian? Dito naman okay naman. Amin naman nagagampanan ng aming tungkulin bilang barangay tanod. Lagi kami nagro-ronda gabi-gabi. Duty kami lagi gabi-gabi dito. Sa palagay niyo po ba yung pagtaas po ng gas natin tsaka pagbaba, naka-apekto po ba to sa init ng ulo ng mga drivers natin, especially sa mga pampublikong drivers natin? Ako yung isang driver din. Sa palagay ko medyo naka-iipsa ng kaunti yung mga hinaing ng driver kasi nabawas-bawasan ng kaunti yung aming gastos sa gasolina. So malaking bagay po yung ibinaba, yung konting ibinabang presyo ng diesel at saka gas para sa inyo? Medyo malaki-laking bagay din naman kasi baka tuloy-tuloy na sana yung pagbaba para maging maayos na. Nako, napaka-pogi ni Hepe. Hepe, may gusto ko bang i-shout out? Shoutout sa aking mga kasama dito na gabi-gabi ko laging kasama sa pag-duty. Ayan, nakikita po nating nakangiti ang isa sa konsihal at ang ating mga barangay police dito sa intersection ng Ludlod at Bulbok na kung saan kalimitang nagta-traffic pero nga 2 beses ko na pong nabisita yung lugar at napansin ko nga medyo may kaluwagan na ang intersection na ito, mga ka-people. Sumakay na tayo ng tricycle pabalik sa Big Ben, Lipa, kasi hindi ko na po kaya maglakad, kanina pa po ako naglalakad. Bumigay na po ang tuhod ni Darna. Anyway, 2 tricycle po yung nakausap natin bago ako sumakay. Yung unang tricycle na pinagtanungan ko, from Palengke to Big Ben, sinisingil po ako ng 100 pesos. So, parang po kahit ang mahal na po ng gas, parang masyado po yung malaki from
Palengke to Big Ben. So, doon sa kabilang side lang ng tricycle kung saan ako nagtanong, piniresyon lang ako ng 60, kaya doon po ako sa 60 pesos sumakay. Pero since hindi po tayo medyo pinagsamantalahan nitong tricycle na sinasakyan ko, hindi katulad ng unang napagtanungan ko na sinisikil ako ng 100 compare kay kuya na 60 pesos lang. Actually, ang ibibigay po natin sa kanya ay 100 pesos na rin kasi at least naramdaman ko na kahit na medyo ang mahal na ng gas, ang mahal na ng diesel, hindi pa rin po tayo pinagsasamantalahan ng ating tricycle driver na nasakyan. Kaya saludo po ako sa inyo, Manong, and tulong-tulong lang po tayo, mga drivers at saka mga pasahero. Malalagpasan po natin ang krisis na ito. Dito na lang po. Yung unang tricycle driver na nakausap ko, from Palengke to Big Ben, sinisingil po ako ng 100 pesos. Samantalang itong pangalawang tricycle na nakausap ko, piniresyohan lang po niya ako ng 60 pesos. Sa kabila ng pagtaas ng gas dito, hindi pa rin po niya inaabuso yung mga pasaherong katulad natin. Kaya naman, deserve niyang mabigyan ng 100 pesos, kuya. Ayan, maraming salamat po dahil hindi po kayo nagsasamantala sa taas ng presyo ng gas natin. Maraming salamat po. Parang ang pamasahe. Kahit na 60. Salamat po sa pagiging mabuting driver, kuya. Thank you. At dito nga po makikita natin na sa oras na to nagkukumahog yung mga pasahero natin na makauna at makasakay sa jeep. Nako, bilisan nyo! Nakakaloka. Hanggang sa mga oras na to, ganito pa rin po yung sistema natin. Yung mga pasahero nag-uunahang makasakay. Siyempre nga naman para makauwi sa kanilang pamilya. Kaya, oh my God! Ayan, hello. Hindi ba kayo nakasakay? Gaano na kayo katagal na naghihintay dito? Ilang minuto na? 1 oras na hanggang ngayon, hindi pa kayo nakakasakay? My God! Ang channel natin ay Animal Planet, charot. DJ Onse. Si ate, andi dito pa siya sa pinakadulo. Ate, wala ka na bang nakuha? Hanggang dyan ka na lang talaga? At least, hindi natin masasabing nakasabit ka, nakaupo ka. Okay ka lang dyan? Very good. At ito nga nakikita natin, my God, para lang makauwi, nakasabit na sila. Ay, nakita niyo yung haba ng pila kanina. Ayan, medyo kalahati yung nawala. Pero itong grupong ito, kahit 1 oras nang hindi pa nakakasakay, ang sasaya pa din ng vibes nila. At dahil masasaya kayo, libre shoutout. Ayan. Okay, shoutout. Tatay ko. Pasundo! Shoutout sa mama ko. Shoutout po kay Ate Maylin Bunayog sa Granada. Isusundo na po sa amin. Shoutout, please. Sino susundo? Shoutout po sa tito ni Aren. Thank you po! Alam mo, kung hindi dahil sa tito ni Arens, hindi sila makakauwi. So, si Arens, taga saan ka? Ano po? Agoncillo. Agoncillo, gana mag-pick up line ka, ha? Arens, aso ka ba? Bakit po? Kasi parang ang sarap mong alagaan. Ikaw naman. Ano? Aso ka din ba? Aso daw ba ako? Bakit? Kasi hulol ka. Chester, unggoy ka ba? Bakit po? Kasi tumalon ka na sa puso ko, sumabit ka pa sa isip ko. Sir, unggoy ka din po ba? Unggoy ako? Bakit? Para pong mahilig ka sa saging. Arian, ang ganda naman ni Arian. Ito yung tinatawag nating dalagang Pilipina morena. Ayan. Kaya parang feeling ko bagay sa kanya yung pick-up line na to. Arian, ihi ka ba? Bakit po? Kasi papalapit ka pa lang, kinikilig na sila. Ihi ka rin po ba? Ako ihi? Bakit? Ang panghimo po kasi. Kahit anong istorya, kahit saang lugar, kahit sinong tao, basta't interesado ang mga people, pupuntahan natin mga ka-people. Dahil ito ang content na ikukwento ko ang mga kwento nyo. Basta ang mahalaga, dapat totoo. Ako si DJ Onse at ito ang Content Create Ko by DJ Onse. Kaya follow and subscribe na please.